Nako, yung kalabaw nagwawala habang hinahatak yung kariton na sakay yung babae. Papunta dito sa atin, sir. O, tumabi tayo, baka suwagin tayo ng kalabaw, sir. Hawakan mo bag ko. Tutulungan ko yung babae. Ako, sir, mag-iingat ka. Baka hindi mo pa nakikita ang lahi mo eh. Magpaog ka na, nakabal. Kapag nasuwag ka ng kalabaw. Baka hindi mo pa nakikita ang lahi mo eh. Magpaog ka na kapag nasuwag ka ng kalabaw. Huwag mo ang sirayan ng konsentrasyon ko. Tumabi ka dyan at ako nang bahala dito. Halika dito. Lapit ka, kalabaw. Humanda ka sa akin, pipigilan kita. Tulungan mo ako! Pigilan mo ang kalabaw! Ang dulo ng kalsadang ko ibang ina! Kumapit ka lang na mabuti sa kariton. Ako nang bahala para tumigil ang kalabaw. Huwag ka matakot. Kasama mo naman ako kapag nahulog ka sa bangin eh. Loko ka talaga! Kung tutulungan mo ako, gawin mo na! Pigilan mo ng kalabaw bago tayo mahulog sa bangin! Huwag ka magalala. Pagod na ang kalabaw mo. Hindi na to makakarating ng bangin. Hayan o. Lawit ng kandila kakatakbo. Basta pigilan mo siya! Ayan na! Malapit na sa bangin! Tumalon na kaya tayo! Huwag kang tumalon. Nakita mo nang gumagapang na ako dito sa kariton para makarating sa likuran ng kalabaw eh. Basta kumapit ka at pipigilan ko ito bago dumating ang bangin eh. Maraming salamat sa tulong na ginawa mo. Joseph, yun ang aking pangalan. Ako naman si Alma. Alma bang sinabi mong pangalan? Oo, bakit parang nagulat ka? Meron kasi kaming hinahanap na Alma. Ha? Yung anak ni Kapitan Esther. Ako nga yun. Nanay ko si Kapitana Esther. Bakit yun naman kami hinahanap? Pwede bang sa bahay nyo na lang natin pag-usapan ang tungkol sa pagpunta namin dito? Kami ang pinadala ng tiyumaning mo. Sige, sa tingin ko naman mabuti kayong tao. Kaya isasama ko kayo sa aming bahay. Talaga mabuti kaming tao. Tingnan mo ka, oh. Ano si Boyce na sarang kanyang buhay para iligtas ka? Sino ka naman? Alalay ka ba ni Joseph? Kasama ko siya, Alma. Siya si P.O. Delio Macaraeg. Sige. Sige. Sa bahay na tayo mag-usap. Nandun si Inay ngayon. Sumakay ka na rin dito, Delio. Ay, nako. Parang nakakatakot ang sumakay dyan. Baka magwala ulit yan. Natakot lang siya na makakita ng cobra kaya nagwala at tumakbo. Pero sa palagay ko, kalmado na siya ngayon. Oo nga naman. Sumakay ka na. At ako na maghahawak sa lubid ng kalabaw. Grabe namang makatingin ng mga tao rito. Para kaming kakainin ng buong buo ah. Oo nga eh. Tumigil sila nga sa... Oo nga eh. Tumigil silang lang sa mga ginagawa nila nang dumaan tayo. Mga bagong mukha kasi kayo dito, kaya natural lang natitingnan nila kayo. Kasi nga marami ng kababalagang nangyayari dito sa amin. Dahil yun sa kagagawa ng mga aswang. Totoo ba talagang aswang? Meron na ba nakakita sa inyo ng aswang na yan? Natural, meron na. Kasi marami na silang nabiktima. Karamihan ay mga babae. Pero kung akong tatanungin mo, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Pareho pala tayo. Hindi pa rin ako nakakakita ng aswang. Kaya nga, hindi pa rin ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Sino ang mga taong yan, Alma? Sina Joseph at Delio, Nay. Sina Joseph at Delio, Nay. Sila ang mga taong ipinadala ni Chumaning. Kung ganoon ay pulis ang mga taong to. Opo, Nay. Mas mabuti na sa loob na lang tayo mag-usap. Mahaba rin kasi naging biyahe nila eh. Tapos kailangan pang maghamot ang mga galos nitong si Joseph. Bakit naman nagkaroon ng galos? Oo nga. Parang bagong sugat lang yan. Nagwala po kasi yung kalabaw nang makakita ng kobra. Kaya tumakbo papunta sa bangin pero nahabol ko at napatigil ko sa pagwawala.
Yun nga lang, nagkaroon ako ng maraming galos. Nang kalat ka rin ako. Ay, nako. Ngayon pa lang ay nagkaroon agad kami ng utang na loob sa iyo. Salamat naman at ikaw nakakita kay Alma. Kung hindi ay baka napahamak ng anak ko. Hindi pa nga nakikita ang isa kong anak eh. Kaya ayoko na sana na magkaroon ng problema. Yun nga po ang dahilan, kaya kami pinadala ni Major. Yun nga po ang dahilan, kaya kami pinadala ni Major Manning dito. Para tulungan kayo na makita ang anak ninyo. Sige, pumasok na kayo at sa loob na natin ituloy ang pag-uusap para magamot na rin ang sugat nitong si Joseph. Mukhang ito ng pinakamahirap na mito natin. Mukhang ito na nga ang pinakamahirap nating misyon. Mas madali kasing hulihin ng isang kriminal kaysa sa isang aswang. Kasi kilala natin sila pero ang aswang, hindi natin alam kung paano makikita. Oo nga. Wala tayong ideya sa mga aswang. May naisip pa namang parang kung anong gagawin natin, sir? Oh, hayang ka na naman. Napag-usapan na natin na tawagin mo lang muna. Napag-usapan na natin na tawagin mo lang muna ako sa pangalan ko. Oo nga pala. Ganon din naman ako sa iyo. Kalimutan muna natin mga... Sorry. Kalimutan muna natin na mga pulis tayo. Magkapatid tayo, ha? Sige, sir. Pasensya. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Sige. Kailan natin sisimulan na hanapin ang aswang na yun, Kuya Joseph? Sasama muna tayo Sasama muna tayo, Kapitana Esther. Ay, hindi pala. Esther pala sa barangay hall. Ano daw? Sasama muna tayo kay... Hindi ko man kausap si ano. Hmm. Hindi man kita kausap. Barangay Hall. Sige. Sasama muna tayo kay Kapitana Esther. Ay, hindi pala. Esther. Sa barangay hall. Kasi sabi niya, nagsasagawa na sila ng pagronda tuwing gabi, di ba? Lando. Lando, sir. Ano yun sila? Ano, sir? May tatlo ang ngipin. Malas naman pala. Aday, sir. Ito naman, sir. Hapon-hapon ka mo. Mga kasama, sila ang mga pamangkin ko na bagong dating lang. Anak ng pinsan ko. Magbabakasyon lang sana dito sa amin, kaya nga lang. Ganoon naman ang nangyari sa aking anak na si Rosita. Kaya tutulong na lang kami sa inyo sa paghahanap sa mga nawawalang tao na nabiktima ng aswang. Malas naman pala ang pagbabakasyon nyo rito. Nagkataon bang namimirwisyo ang mga aswang? Kaya nga eh. Isa pala ang pinsan naming si Rosita sa mga nabiktima niya. Ako nga pala si Joseph. At ito naman ang kapatid ko, si Delio. Ako naman si Lando. Kaibigan ni na Rosita, Talma. Nandito rin ako para tumulong maghanap kay Rosita. Nag-aalala na rin ako ng sobre. Ilang araw na siyang nawawala. Kapag nagsimula ng kumalat ang dilim, magsisimula na rin tayong magronda. Sana sa pagkakataong ito ay mahuli na natin ang mailat na aswang na yon. Darating ang oras na magkakamali din siya, Kapitana Esther. E din sa lahat ng pagkakataon, ay matatakasan niya ang mga kasalanang ginawa niya. Kapag nahuli natin ang aswang na yon, hindi sapat sa kanyang madaling kamatayan. Dapat ay unti-unti, baabalatan ko siya ng buhay. Tama ka, Lando. Yun ang dapat na mangyari para pagsisihan muna niya mga kasalanang ginawa niya bago siya mamatay. Siya nga pala Joseph, Delio. Itong si Lando, ang nobyo ni Rosita. Ganun ba? Kaya pala suko hanggang langit ang galit mo sa aswang na yun. Totoo yan, pare. Sinira ng aswang na yun ang lahat ng mga pangarap namin ni Rosita. Kaya pagbabayaran niya ito ng mahal.
tayong maniningil sa kanya, Lando. Alma, mukha namang tahimik dito sa baryo nyo. Paano masasabing kinatatakutan ng lugar na to? Yun ang akala mo. Tahimik lang kapag may mga taong nagro-ronda. Hindi sila sumasalakay. Pero kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, makakapagbiktima pa rin sila. Kilala nyo naman ang lahat ng mga taga rito, hindi ba, Alma? Wala ba kayong pinaghihinalaang aswang sa mga taga rito? Oo naman. Dito na ako isinilang at nagkaisip. Lahat ng mga taga rito ay magkakakilala. Walang isa man na taga rito ang aswang. Sa palagay nga namin, dumadayo lang dito ang aswang ngayon. Taga ibang baryo siya. Kung ganon, talagang mahihirapan tayong mahanap siya. Dahil para siyang magnanakaw na susulpot kapag walang bantay. Hindi natin alam kung anong araw siya sasalakay, kung anong oras at kung saang lugar sa baryong to. Totoo ang sinabi mo, pare. Kaya ang pagroronda ay pagbabakas sakali lang. Walang katiyakan kung makakasalubong natin ang aswang. Kahit na kami, ay nahirapan kaming makita ang aswang na yun. Sa bandaron, doon nagbumulang sigaw ng babae. Pero ang dinig ko ay sa bandaron. Kasi pakinggan nyo, parang umaaligaw-ngaw kung saan-saan ang boses ng babae. Magtatlong grupo na lang tayo. Sumama yung iba kay Lando. Yung iba ay sa akin at yung iba ay kina Joseph. Sige po, Inay. Ako lang sasama kina Joseph. Sa akin ka na sumama, Alma. Hindi kabisado ni na Joseph ang lugar na ito. Kaya sila na lang ang sasamahan ko. Huwag na tayo magagsaya ng oras. Baka ito na ang pagkakataon para makita natin ang aswang na yon. Tayo na! Titik mo. Galyo. Hindi ko na marinig ang sigaw ng babae. Saan kaya sila pumunta? Sa tingin ko, napatahimik na nilang babaeng dinukot nila. Malabo na natin silang makita. May paraan pa para masundan natin ang mga aswang na yun. Tingnan niyo mga nahawig na damo. Ang dami ding nabali sa maliliit na sanga ng puno. Tsak na dito sila dumaan. Tama si Kuya Joseph. Talagang matalino ka talaga. Sige, tayo na para masundan pa natin sila. Baka naman nasa paligid lang natin eh. Baka naman nasa paligid lang ng mga damuhang ito ang mga aswang na tungay sa babaeng yun. Dalasan yung mga mata nyo. Hayo na mga aswang! Pasan-pasan yung babae! Mga kasama! Nandito ang aswang! Natamaan mo sila, Kuya Joseph! Natamaan mo sila, Kuya Joseph! Kaya lang ay tumatakas na sila. Habulin natin! Tayo na, Dalyo. Samantalihin na natin yung pagkakataon na to na mahina sila dahil sa sugat nila. Alma, maiwan ka na lang dito. Bantayin mo si Lucy. Sige, mag-iingat kayo. Tuso ang mga aswang. Huwag kayong magpapaloko sa kanila. Huwag kayo basta magtitiwala. Wala kang dapat na alalahanin sa amin. Bahagi na to ng trabaho namin. Sa labanan, wala kaming pinagkakatiwalaan kung hindi ang mga armas na hawak namin na siyang pwede magligtas sa amin. Dalyo, tayo na habang hindi pa nakakalayo ang mga aswang na to. Hayo ng mga aswang! At sandali, may mga dumating pa. Mga kasama din ba nila yon? Magtago tayo, dali. Talaga palang maraming aswang sa baryong to. Tingnan mo, sila nag-away. Pinatay ng mga dumating yung 3 aswang na nakalaban natin. Kung ganun, ay mayroon pang ibang grupo ng mga aswang. Magkakahaway sila. Kaya sila rin ang naglalaban-laban. Kaya sila rin naglalaban. Kaya sila rin ang naglalaban-laban. Kapag nagkakasalubong sila. Tama ka. Grabe. Ibang klase talaga ang mission ito na ibinigay sa atin ni Sir. Ano gagawin natin? Makikialam pa ba tayo sa away ng mga aswang? Makikialam pa ba tayo sa away ng mga aswang? Hindi tayo sasali sa kanila.
Dito lang tayo sa ngayon at magbabantay sa kanila. Pabayaan natin sila magpatayan.